Hey guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa home base natin, Motorstar Better Living. At sa wakas, kasama na natin ngayon si Motorstar Easy Ride 150p. Good news yan, lalong-lalo na sa mga around Paranaque. I-check na nga natin yung kanyang specs. And also, the price. Let's start guys with its color variant. Wala pang matte top, puro glossy pa lang ang available sa kanya. May apat na kulay siya. Itong kulay black, may kulay red, may puti, at saka may blue. Ito guys yung kanyang kulay red. Yan naman yung kanyang harap. Spoiler lang guys, pag makikita nyo tong motor na to in actual, mas mataba siya kaysa kay ER150N at saka ER150Q. Harapan pa lang guys, panalong panalo ka na. Umpisa natin kilatisin dun sa kanyang gulong. Ang brand ng kanyang gulong, U1 Sing. And of course, tubeless na to ang kanyang alloy wheel. Naka 80 stem na siya. Size ng kanyang gulong, meron siyang 100 by 80 by 14. Itong size ng kanyang alloy wheel, mas malaki kaysa kay ER150N at saka kay ER150Q. Pero tong gulong nito, mas malapad yung kila ER150Q at ER150N. Pero dun sa width naman niya, mas mataas to, kaya mas maganda yung performance sa mga bako-bako kasi hindi agad-agad masasaktan yung alloy rim natin once na madaan sa lubak. Isa sa nagustuhan ko dito, yung kanyang suspension dito sa harapan, makikita natin yung suspension niya, naka-telescopic fork, yung pagkaka-finish sa kanya, metallic black, napakaganda. Pag makikita mo siya in actual, parang may glitter siya na matte. And yung design sa kanya, mas maganda yung fork nito kesa dun sa fork ni ER150N 150Q. For the braking power naman guys, hindi pa sila naka-ABS and makikita natin dito kakaiba yung pagkaka-design nung kanyang single disc brake. Dito naman sa kanyang caliper, may 2-piston caliper na siya. Maasahan yan, malakas yung kanyang brake dito sa kanyang harapan. Napakalinis nga lang din ng pagkaka-design dito sa motor na to. Dito sa kanyang harapan, makikita natin iisang hose lang yung nakakabit dahil yung kanyang speed meter sensor nandun na sa gulong sa likurang bahagi. Ang decals lang na makikita natin dito ay ang nakalagay na yan na sport. Suwabe lang din nung kanyang fender dito sa kanyang harapan. Pupuntahan naman natin dito sa kanyang headlight. Mapapansin natin yung kanyang design. Dito sa kanyang baba, parang may air vent siya. Dito sa kanyang headlight naman, pure LED na lahat yan. Combination ng LED saka naka-projector light siya. For the daytime running light guys, ito iilaw tong buong to. Ayan, kahit dito sa kabila, pati rin tong mga to. Well, sa actual pala guys, mas maganda siya kesa sa nakikita mo lang sa video. Ma-appreciate mo siya pag pupuntahan mo siya in actual. Aangat naman tayo ng konti dito sa kanyang windbreaker. Tinted na rin siya. Tapos yung kanyang decals dito sa side, Motorstar lang na kulay red. Sa harapan niya talaga, may pagkakahawig siya ni Honda PCX. Pati sa lapad. Sa handlebar naman niya, dito tayo sa may bandang left, makikita natin dito, okay na okay, meron siyang passing light, high and low switch, meron siyang busina, saka meron din siyang turn signal button. Napaka-premium din ng mga buttons na nilagay nila dito. Napakaganda. Sa grip naman, napakalapad din ng grip nito. Yung kanyang bar end, bakal na din to. Okay na okay yan. Tapos naked handlebar, parang si PCX. Napaka-elegante nung pagkakagawa dito sa motor na to. Tapos dito, yung plastic na ginamit nila dito, glossy na rin, napakaganda. Dito naman sa kanyang right, makikita natin dito yung kanyang kill switch, yung kanyang headlight option, hindi pa siya aho, at yung kanyang lever para sa rear brake. And yung kanyang starting system, meron pa rin siyang two-way. Ito yung kanyang button for the electric starter. At meron pa rin siyang kickstart. Ito naman yung itsura ng kanyang meter panel. Fully digital na yan. Ang makikita natin dito, turn signal lights indicator. Dito naman, high beam indicator. Meron pa rin siyang tachometer o yung kanyang RPM. Meron pa rin siyang speed meter. At nandito rin yung kanyang odo. At syempre, meron din sa kanya yung kanyang fuel indicator. Select button niya, nandito, magkabilaan. Mukha talagang PCX. At okay na okay to kahit na maaraw kasi mataas yung kanyang wind visor dito. Ang effect nun, naharangan dito, madilim pa rin, visible na visible yung kanyang meter panel. Dito naman sa kanyang footrest, meron pa rin siyang cruising type position na okay yan pag long ride mo. Napakalaking tulong yan sa comfort ng driver. Ito naman yung pillion footrest mo, kulay silver siya and ditiklop. Ayan no, napakaganda rin. Kung ayaw mong gamitin, napakalinis lang nito, ititiklop mo lang siya. Dito naman sa kanyang belly, makikita natin dito yung kanyang fuel tank with the fuel capacity of 10 liters. And kung ang makina nito ay parang si ER150Q, na carb type, same lang sila ng consumption, nasa 30 to 35 kilometers per liter.
Para buksan yan, pupunta tayo dun sa kanyang ignition na napakaganda. Para siyang keyless. Makikita natin dito yung kanyang ignition. Disusi pa rin siya at napakaganda nung kanyang susi. Para buksan mo yung seat at yung kanyang fuel, nandito na yung buttons niya. At itong kanyang ignition, umiilaw to pag isi-switch on mo. Kung gusto mo namang buksan yung kanyang fuel and seat, itatapat mo lang siya dito. Pindutin mo lang yung fuel. Ma-appreciate mo yung quality na nilagay nila dito, hindi basta-basta, napakaganda ng buttons niya. Hindi masakit sa kamay pag pipindutin. Yung seat naman niya, subukan naman natin. Ayun, narinig nyo, nagbukas yung kanyang seat. Yung kanyang fuel cap naman, nakapa-slant na siya. So okay na okay yan, kahit na pumasok dito yung tubig, hindi didiretso dun sa kanyang fuel tank kasi nakapa-slant na nga siyang ganyan. At saka walang papasukan dito na tubig kasi dito sa kanyang gilid, may barrier na siya dito. Well, hindi pa yun yung kinagandahan ng motor na to. Dito sa kanyang harapan, meron din itong packet. Pupush mo lang to. Ayan, mag-open na yung kanyang packet. At makikita mo dito, meron din siyang USB charging port. Pwedeng pang long ride na, pwede rin pang grab, pang angkas. Pwede yan. Saka malalim na rin dito, pwedeng lagyan ng cellphone. Sasarado mo lang, pupush mo lang siya. Dito naman tayo sa kanyang makina, makikita natin yung kanyang panggilid, yung crankcase cover niya. Mas maganda to kaysa kay Q at saka kay N. Kasi dito, alloy na yung crankcase niya, hindi katulad dun sa atin na plastic. Napakaganda, kulay silver, tapos combination ng plastic dito sa kanyang harapan. Yung airbox naman niya, napakaganda rin ng pagkakadesign sa kanya. Displacement naman ng motor na to, meron siyang 149.6cc. Ang stock max speed nito, nasa 90 kilometers per hour. Pero alam naman natin kung tayo magdadrive, mas mahigit pa doon. Suspension naman niya, dito sa kanyang likod, naka-dual shock pa rin siya. Pag nakikita niyo siya in actual, dito sa kanyang likod, kamukha siya ni Easy Ride 150Q. Dito naman sa kanyang makina, air-cooled pa rin siya, hindi pa siya liquid-cooled, 2-valve, overhead cam, at meron siyang 800 ml oil capacity. Ito naman yung itsura nung kanyang tambucho. Meron na rin siyang heat guard dito, may nakasulat na Motor Star, tapos may texture na parang carbon type, at saka meron na rin siyang built-in mud guard. Inverted din yung kanyang stopping power dito sa kanyang likod. Naka-disc brake. Brake pa niya, kasukat niya pa rin si Motor Star 150Q o kaya si RFI. Ito rin naman yung itsura ng kanyang taillight. LED na rin lahat yan. Napakaganda in actual, makikita mo siya. And then meron din siyang signal light na nakahiwalay dun sa kanyang taillight. Makikita natin dito para siyang Honda Click yung design ng kanyang signal light. Meron rin siyang plate lamp at saka reflectorized dito. Isa sa nagustuhan ko dito sa motor na to, yung kanyang upuan, elevated na. Ibig sabihin, kahit na matangkad yung driver, mataas pa rin yung upuan nung pillion ride mo. May Motor Star rin doon, napakaganda nung kanyang upholstery. Yung kanya namang grab bar, napakahaba oh. Ito siguro yung nagpabigat sa kanya. Kasi nililipat ko siya kanina, medyo mabigat siya. Napakaganda nung grab bar niya, very premium quality yung kanyang paint job. Ano naman kayang makikita natin doon sa kanyang underseat compartment? Napakaluwang na nung kanyang underseat compartment. Pero hindi pa rin kasya yung isang full face na helmet kahit yung maliit. Yung half face na helmet, okay na okay siguro yan. Meron na rin siyang helmet hook na sana meron din si ER150N and Q. At makikita rin natin, may spring na rin yung kanyang upuan. Okay na okay yan. Kapag accidentally mong natabig, hindi basta-basta magsasara yung upuan mo. Parang PCX setup nga tong motor na to. Kasi makikita natin yung kanyang lalagyanan nung battery nandito na rin sa loob. Ganito rin si PCX. Look test naman tayo, try naman nating sakyan si Easy Ride 150P kung gaano komportable itong motor na to sa 5'6" na height. Comfortable din naman siyang sakyan, kaso makikita natin, nung sasakyan na natin siya, medyo mataas pala yung upuan niya dun sa likod. Sa comfort, napakaganda nung cruising type position niya, pwede rin pang long ride to. Magaan rin siya pag nakatayo na siya. Nagpi-play din naman yung kanyang suspension dito sa kanyang harapan, okay na din. Sa position naman ng ating paa, nakatingkayad na din, parehong paa, pero saktong-sakto lang din. Ibig sabihin, makokontrol mo talaga tong motor na to kung nandun ka sa ganung mga height. For the SRP guys, meron siyang SRP of 75,000 pesos.
Kung gusto nyo naman ng installment, may down payment ito na 9,300 pesos, 24 months, 4,563, 36 months, 3,625. May rebate pa yan na 300 to 400 pesos. Para sa inyong mga katanungan, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address at yung kanilang Facebook page and yung kanilang cellphone number. At kung gusto niyo itong makita in actual, pwede nyo silang puntahan dito sa Motorstar Better Living. Sa mga napadaan po, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. At hanggang dito na lang guys, ride safe!